Pero siyempre bago tayo papalaot sa topic natin yan, at at pag-usapan din itong ating nakaliligaya sa damdamin na title. O, di ba? Pansinin naman ninyo. Ang saya niyan. Ang saya niyan mga kapinas, mga kabayan ko. At siyempre magandang araw po sa inyong lahat. Saan man sulok kayo ng Pinas naroroon, sumating pong pagpapala para sa araw na to. Nagpupugay pong muli si Makatang Tambay ng puhunan ni mga logic ng buhay. Pa-subscribe po kung bago ka pa lang. At isang like naman dyan. O ngayon, sinasabi natin na tila nakukuryente na. Nakukuryente sila. Di ba ang nangyari, maliwanag ito. Na ultimong si Mayor Magalong na siya sana yung talagang ito yung isa sa inaasahan natin na magaling mag-imbestiga. Kung talagang pag-uusapan ay pagkuha ng katotohanan at ng mga ebidensya. Ito nag-resign na dahil sa pamagitan kusa nag-resign si Mayor Magalong dahil nga sa natutunugan niya na sinisimulan siyang batikusin na kasi may mga aligasyon sa kanya na DDS yan. Na ibig sabihin, hindi siya magiging patas dito sa pag-iimbestiga. Parang ganun ang nangyayari dito. Nalilitaw dito kung ito si Mayor Magalong ay mananatili dyan sa ICA na yan. Ang ibabaw nitong mga malalaking isda na nasa pisto. Ito yung kinakatakutan nila. Kung talagang totohanan dito si Pangulong Bongbong Marcos, sinabi mismo nung chairman ng ICI na ito, hindi na ito ipasa sa publiko ang pag-iimbestiga nilang ito. Dito na lang makikita natin na paano ito magiging patas kung ganito yung gagawin nila. Samantala kung nasa publiko ito, malalaman ng tao kung ano yung pinag-uusapan nila, kung sino yung mga dapat kinakasuhan nila at kung sino yung dapat inaabsulto nila. Kunyari lang ito. Kunyari may ginagawa sila pero ang katotohanan dahil ang dulo nito, eventually, mapupunta talaga ito sa kanila. Sila talaga ang tatamaan nito. Mula kay Saldico, patungo kay Speaker Martin Romualdez at sa Pangulong Bongbong Marcos. Yun lang po, yun yung talaga ang katotohanan dito sa mga sinasabi nilang ito na pagbubulgar ni Pangulong Bongbong Marcos sa malalang korupsyon sa kanyang gobyernong ito. Hindi ba doon naman talaga ito pupunta dahil siya mismo nagsabi na kurap itong kanyang gobyerno mismo. At ang nangyayari nga, isang paghuhugas kamay ang ginagawa niya na talagang hindi naman pwedeng mangyari. Dahil siya talagang responsable dito mga kabayan, mga kapinas ko. Pag-usapan natin itong ating title dito na, di ba siguro marami giginhawang damdamin dito sa title nating ito. At kung talaga mag-resign na to si Pangulong Bongbong Marcos dahil na rin sa masasabi natin na incompetent talaga siya as a leader natin, mga kabayan ko, mga kapinas. Sapagkat paulit-ulit lang na nangyayari ang pambubudol, ang mga kasinungalingan. At itong ang lastly na makontrobersyal, itong katiwalian, itong korupsyon na hindi maawat na nangyayari pa nga, nahuhugas kamay siya at humingi pa siya ng tulong sa taong bayan. Magrarally nga yung mga tao, sasama pa raw siya kung hindi siya Pangulo. Dito, na pinapakita niya na wala talaga siyang kaya. Wala siyang kakayahan na kontrolin itong kanyang gobyerno sa umaalagwa na mga gawain na talagang nakakasuka. Hindi katanggap-tanggap sa publiko. Kahit mismo sa kanyang sariling mga kaalyado, talagang sa totoo lang, ang natutuwa lang rito at tahimik, bagamat sa panahong ito'y nakukonsensya na rin, yung mga talagang nagkamal din ng milyon-milyon. Pero sa katotohanan, pagka isang tao ay matino, at wala namang ginagawa o walang kinakasangkutan ng mga anomalya, lalong-lalo na sa mga iniimbestigahang ito sa kasalukuyan, tiyak na hindi rin talaga sang-ayon na ganito ang mga nagiging desisyon at ganito karupok, ganito manindigan ang ating Pangulo, mga kabayan, mga kapinas ko. Kaya nga ang sa atin, nananawagan din tayo sa munting tinig natin ito.
sa ating pong mga kasundaluhan, sa ating kapulisan. Ititingin na lang ba tayo? Hahayaan na lang ba natin yung mga taong bayan sa mga gitna ng pagdurusa, sa mga paghihirap, hindi lamang sa mga pilihin, lalo na sa mga kalamidad na hindi na kailangan bumagyo, hindi na kailangang maging taghabagat o panahon ng habagat. Kaunting ulan lang talagang bumaba na sagad-sagad na yung baha nating nararanasan. Yung mga natural at mga simpleng ulan lamang, umulan ng 1 oras, yan 2 oras, sigurado na yan, baha na yan. At yun nakikita natin yung talagang kawalan ng ginawa nila sa mga buwis ng tao na inilaan parang asahan na makatulong sa baha na pumipirwisyo ng paulit-ulit sa mga tao. Hindi naman 'to panawagan na sabihin may ganap na tayong magkahiwalay o kaya, maghalo ng balat sa tinalupan. Gusto lang nating antigin yung kanilang mga puso at haplusin yung kanilang mga damdamin sa atin pong ipinapahayag na ito. Paano mangyayari yung ating sinumpaan na protect the people and protect our country? Samantalang ganito naman yung ating nakikita. Paano mangyayari ito sa isang gobyerno na tanging umaasa lamang ng katatagan sa mga propaganda, sa mga bayarang vloggers, sa mga reactors na binabayaran din nila para lang maging mabango, pabanguhin at sabihin na talagang may kakayahan pa ang gobyernong ito. Sa kabila ng lahat na hindi naman gano'n talaga, taliwas sa katotohanan yung ating nakikita. O hindi ba, itong mainstream media na alam naman natin na bias, talagang puro pabango ng gobyerno ang maririnig natin dito na hindi naman gano'n yung ating nararanasan, hindi gano'n yung ating nararamdaman at lalong-lalo na yung ating mga nakikita sa ating kapaligiran o sa atin mang napapanood, social media man 'yan o mainstream media man 'yan. Patuloy ang pambubudol, patuloy ang kasinungalingan, patuloy ang korapsyon. Higit sa lahat, yung pagbali nila sa mga batas para lamang umayon at pumabor sa kanilang balang maibigang gawin. Kahit pa ito ay taliwas sa kagalingan ng nakararami. Sa mga nangyayaring ito, wala tayong iba ritong hinihiling na sana nga ay magkusa na siya, mag-resign na siya at ibigay niya sa taong talagang may kakayahan na maipagpatuloy at mapanatili kung ano yung mga inaasahan ng tao sa kanya na nakikita naman natin sa loob ng 3 taon o 4 na taon, bigong-bigo tayo na mangyari ang mga bagay na inaasahan natin sa kanya.